Magandang araw or gabi. Saan man po kayo nandun ng mga kapwa ko kababayang Pilipino. Tayo po ay muling magsama at sa pagkakataong ito at ang ating pong pag-uusapan, good news muna, mga positibo naman. Ito po ay may kaugnayan sa everyday patuloy po na nakakatanggap ng mga nagko-courtesy call at nagbibigay ng mga paghahayag ng suporta ng international community kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Bago natin yan ipapatuloy, muli ko po kayong inaanyahan, huwag kayong makukulitan sa akin, magtulungan po tayo, follow and subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo at siyempre like and share na rin po ng mga video ito sa pang-araw-araw na ating ginagawa. Salamat po. Tulad ng sinabi ko, good news muna tayo dahil nga po sa hindi na ho halos mabilang ng mga ambasador kinatawan ng iba't ibang bansa sa buong mundo ang personal na nakipagkita kay President-elect Marcos para sa pagkilala, respeto at paghahayag ng opisyal na pakikipagtulungan sa Philippine government at sa incoming administration. Yan po ang lumalabas. Ang Amerika, ang Canada, ang European Union, yan po yung malaking mga bansa. Ang Russia, ang China, Japan, at iba pang mga bansa. Ang South Korea, marami pa ho, mga bansa sa Middle East, lahat po naghayag na ng mga suporta. Sa European Union, hindi lang yung mga individual ambassador ng mga bansa doon, kung hindi yung European Union na grupo ay meron din kinatawang dumating na sa Pilipinas. Ang UK, London, UK, nakahiwalay po yan, pero nagpakita na rin po ng paghayag ng suporta sa kanilang pagharap. So, hindi na natin mabilang kung gaano karami. Everyday, yan po yung ginagawa, isa sa mga pinagkakabalahan at ni President Marcos, at napakaganda po niyan. Dahil yung recognition or ibig sabihin yung pagkilala, okay? At paghahayag ng suporta at respeto sa ating nakaraang eleksyon, okay? Ay napakaganda, magiging positibo. Parang anuman ang pagsubok na dadaanan, huwag naman sanang mabibigat, meron tayong kakampi. At dito pwedeng ilatag yung independent foreign policy na para lahat ay ating kaibigan. Hindi lang Amerika, hindi lang Russia o China, kung hindi ang lahat ng mga bansa na makakatulong at mayaman na pwede tayo ay pwede nating lapitan at lumapit sila. Ang Russia lang napakatindi po ng i-offer. Oil na isa sa mga problema natin at energy na isa rin sa malaking problema. Pag maganda ang supply ng oil at bumaba ang bayarin sa elektrisidad, ang laki ng epekto nitong kabutihan sa masang Pilipino at sa business. Ang China, ganyan din ang mga offer, anuman tulong, kahit na mayroong problema sa West Philippine Sea. Ang Japan, ganon din. Katunayan, continuous, isa ang Japan sa nangungunang mga bansa sa mundo na talagang matindi ang kapital at binibigay na tulong sa iba't ibang mga project dito sa ating bansa noon hanggang ngayon at magpapatuloy yan. Ang Amerika, Canada, lahat po yan. So ito yung, kaya ko ito idinidiin para maging positibo ang balita dahil unang-una, yan naman ay totoo. Pangalawa, ang mga Pilipino ay nakakalat dito sa mga bansang binabanggit ko hanggang sa Afrika. Kahapon, galing Afrika yung nag-courtesy call. Okay? Galing sa Norway ang iba at kung saan-saan pa. Yung mga mayayamang bansa dito sa Middle East at dito sa Asia, nagpunta na rin po. So, matindi po ang development na yan. Okay? Kung ating kukumpara, iba ito kay kasalukuyang Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte nung first, second year ng kanyang administration, hindi siya gaanong nakikipag-meeting sa mga foreign diplomat o mga diplomat sa kung anong dahilan, hindi natin alam. Pero dito kay President Marcos, hindi pa nakakaupo, talagang everyday na. Grabe ang pagkilala. Kasi nga po, Marcos yan Alam nila kung sino yung mga Marcos nung araw at ngayon, Batang Marcos, second generation na ang magiging Pangulo ng ating bansa. So yun po yun Kaya positibo ito, inuulit ko, lahat ng Pilipino nakakalat kung saan-saan lugar at pagka may mga ugnayan, ang government to government,
may proteksyon ang mga Pilipino, yung overseas Filipino workers or mga turistang Pilipino. Yan po yung advantage niya. Okay? Kaya nga hindi ko nga maintindihan yung mga report na tulad ng aking diniscuss na meron daw malakihang grupo na gustong hiyain ng administrasyon mula pa sa Amerika at may kasapakat dito. Mahirap paniwalaan eh. Kaya nga aking pakiusap, sana huwag takutin ng mga taong kung sino man dyan. Yung ating gobyerno, taong bayan, tumulong na lang. National unity. Dinidiin ko ulit. Kung yung ibang mga bansa, ang international community, nakipag-unity na, nakipagkaisa na kay Pangulong Marcos Jr., bakit naman ang mga Pilipino hindi makipag-isa? Bakit ang mga Pilipino ay hindi sumama doon sa national unity o pagkakaisa para sa development at katahimikan ng bansa? Di ba nakakaya naman yun? Nababasa ng buong mundo na yung mga ilang Pilipino ayaw sa papasok na gobyerno. Pero yung international community gusto nilang malapit. At nag-o-offer din ng suporta. Hindi lang pagkakaisa, kung hindi suporta. Paano gumanda ang ekonomiya, paano matulungan tayo sa tourism, sa transportation, communication, oil business, at elektrisidad. Ang gaganda ho niyan. Pati yung mga BPO, ang lalaking business yan na nandito sa atin at lalaki pa. Yung pagtatayo ng malalaking mga pabrika, malalaking mga hotel, pag-develop ng ating mga isla, at pag-develop ng ating mga malaking highway at mga airport, okay? Yung pag-develop, paglalagay ng maraming mga tulay, bridges, or mga skyway. Yan lahat yan eh. So, kaya nga marami nagpapautang sa Pilipinas kasi alam na nila na kaya-kayang bayaran ng Pilipino, ng Philippine government, ang mga loan para sa development natin kasi nga mayaman ng Pilipinas. Magkakahiwalay lang ang isla. Kaya pag na-develop ang lahat, malaki ang potensyal ng mga negosyo, foreign and local. Okay? Gusto nga ng mga dayuhan na mabago yung ating batas. Sa kasalukuyan kasi ay 60-40 sa ilalim ng saligang batas ang kapital or yung may-ari. 60% Pilipino, 40% lang ang dayuhan. Kung magiging 50-50 yan, lalong dadami. Okay? Pero siyempre may political implication yan at iba pa, kaya naman hindi ganun kadali at saka nasa saligang batas. Kailangan muna ang pagbabago or charter change. So, for development, good news nga po ito. Wala akong nakitang negatibong comment na galing sa ibang bansa. Puro positive. Base sa sugo nila. Sino ba yung mga sugo nila? Mga ambassador. Yung mga counterpart na mga ating ambassador sa abroad ang nagpupuntahan dito o nakatira dito ang siya kung nagsasabi ng suporta. Kaya muli, sana naman kung kinikilala na tayo ng international, dapat ang mga Pilipino ipakita rin ang pagkakaisa tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Yun naman talaga ho ang slogan eh. Unity. Taas noo bilang Pilipino. Maraming paraan, maraming dahilan para natin gawin ang pagkakaisa at may pakita sa bawat Pilipino at sa lahat ng lahi sa buong mundo na iba ang Pilipino. Kaya malaki ho ang pag-asa. Okay? Kaya yung mga bumabatikos, nagpaplano ng mga kung ano-ano dyan, huwag na nyo ituloy. Suporta muna. After all, hindi pa ka nakakaupo. Uupo pa lang sa June 30. Ilang araw pa. Bakit binabatikos na ng iba? Okay? Hindi po ako spokesman ng Malacanang. Hindi ako spokesman ng incoming administration. Malasakit lang ito. Voluntary kong ginagawa dahil ako ay may pagmamahal. Katulad nyo sa ating bayan, sa ating bansa. Kaya saludo ako sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. God bless.